Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, tatalakayin natin ang tofu ba ay banta sa atay paglampas ng 60. Mga minamahal, kayong nagpapahalaga sa pinakamahalagang kayamanan ng buhay ang kalusugan. Naitanong nyo na ba kung bakit ang simpleng tofu ay maaaring tahimik na makasama sa kidney paglampas ng edad 60? Ito ang isang bagay na maraming nakatatanda ang hindi pa nabibigyan ng babala kahit kumakain sila ng tofu araw-araw sa paniniwalang sila ay nabubuhay ng malusog. Hindi iilan sa inyo ang tumitingin sa tofu bilang beef ng bukid, isang malinis, madaling tunawin at mababang taba na pagkain, kaya't kumpiyansa silang isinasama ito sa kanilang pang-araw-araw na dieta upang maprotektahan ang kanilang kalusugan. Ngunit paglampas ng 60, malaki na ang pagbabago sa ating katawan, mula sa kakayahan nitong mag-metabolize hanggang sa function ng paglilinis ng ating kidney. At mula sa panahong iyon, ang tofu ay hindi na lamang basta tonic. Kung mali ang pagsasama-sama ninyo ng pagkain, sa maling oras kumakain, o labis ang paggamit, maaari itong maging sanhi ng pagbuo ng kidney stones at tahimik, ngunit patuloy na magpahina sa function ng kidney. Ang masama pa, hindi ito agad-agad nakakasama. Unti-unti itong naiipon, tulad ng patak ng tubig na pumapatak sa bato. Kapag naramdaman nyo na ang pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at matagal na pagkapagod, labis na ang pasanin ng kidney. Marami ang nagtataka kung paano ang pagkain na pinagkakatiwalaan nila sa loob ng maraming taon ay ang mismong ugat ng problema. Sa katunayan, isang malawakang pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 90,000 tao sa loob ng 10 taon ay nagpakita ng isang katotohanan na dapat pag-isipan. Ang grupong gumagamit ng tofu ng tama ay may mas mababang panganib sa maraming sakit na chronic. Samantala, ang grupong gumagamit nito ng mali ay nagkaroon ng malaking pagtaas sa panganib ng mga problema sa kidney. Nagpapakita ito na ang problema ay hindi sa tofu mismo, kundi sa kung paano natin ito ginagamit paglampas ng edad 60. Sa pagbabahagi ngayong araw sa aming channel na Buhay Malusog sa Pagtanda, ipapaliwanag ko sa inyo ang 3 pinakamasamang kombinasyon na hindi dapat kainin kasama ang tofu, at magbibigay din ako ng gabay kung paano ito gamitin ng tama upang gumaan ang pasanin ng kidney at unti-unting bumalik sa dati sa paglipas ng panahon. Kung may tofu kayo sa refrigerator ninyo ngayon o kumakain kayo ng tofu nang hindi bababa sa 1 beses bawat linggo, mangyaring mag-iwan ng numero 1 sa comment section. Hindi lang ito basta numero, kundi isang seryosong pangako sa kalusugan ng inyong kidney at sa isang mapayapa, aktibo at matatag na pagtanda. Unang bahagi, ang tungkulin ng tofu sa kalusugan ng kidney ng mga nakatatanda sa buhay ng mga Pilipino. Ang tofu ay isang napakapamilyar, malapit at mahalagang pagkain sa kultura ng Pilipino. Noong ang karne at isda ay mahal pa, ang tofu ay itinuturing ng ginto ng bukid, isang mahalagang pinagmumulan ng protina na nagpakain sa napakaraming henerasyon. Hindi aksidente na pinahahalagahan ng ating mga ninuno ang tofu, dahil hindi lang ito pagkain, kundi isang pagpapakita rin ng harmoniya sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa pananaw ng modernong medisina, ang papel ng tofu sa kalusugan ay malinaw na napatunayan, lalo na para sa inyong mahigit 60 taong gulang, kung saan ang function ng kidney ay natural na nagsisimulang humina dahil sa pagtanda. Ang tofu ay parang isang tahimik ngunit matatag na regalo mula sa inang kalikasan. Kapag tumatanda, hindi na sapat ang lakas ng kidney upang iproseso ang malaking dami ng waste products na nagmumula sa protina ng hayop tulad ng baka at baboy. Sa proseso ng pagtunaw, ang mga protinang ito ay lumilikha ng maraming nitrogen-containing at acidic metabolic products. Pinipilit nito ang kidney na magtrabaho ng mas mabuti upang salain, kaya't nagdudulot ito ng matagal na presyon sa glomeruli ng kidney. Sa kabaligtaran, ang plant-based protein mula sa tofu ay may mas magaan na istruktura, mas madaling i-metabolize, at lumilikha ng mas kaunting waste products.
Ipinapakita ng maraming nutritional studies na kapag pinalitan ng bahagi ng protina ng hayop ng plant-based protein, ang load ng paglilinis ng kidney ay maaaring mabawasan ng humigit kumulang 35%. Dahil dito, sa clinical practice, madalas na inirerekomenda ng mga doktor sa mga ospital sa mga taong may mahinang kidney, madalas na pag-ihi sa gabi, o bumababang glomerular filtration rate na unahin ang tofu kaysa sa red meat sa kanilang pang-araw-araw na dieta. Mula sa pilosopiya ng buhay, ito rin ay isang paraan ng pamumuhay na marunong magbawas ng pagnanasa, kumain lamang ng sapat upang makapahinga ang katawan. Gayunpaman, mahalaga nating harapin ang isang napakahalagang katotohanan, ang linya sa pagitan ng mabuting pagkain at nakakalason na pagkain ay minsan napakanipis. Tulad ng isang mahalagang gamot, kung mali ang paggamit o sa maling oras, hindi lang ito hindi makakapagpagaling, kundi maaari pang magdulot ng pinsala. Hindi rin nalalayo dito ang tofu. Ang tofu ay may mataas na natural na calcium content na napakabuti para sa buto at kasukasuan ng mga nakatatanda. Ngunit kapag ang calcium na ito ay nakatagpo ng maling metabolic environment sa katawan, lalo na kapag isinama sa ilang hindi angkop na pagkain, maaari itong mag-deposit, mag-crystallize, at bumuo ng mga bato sa kidney, urinary tract, o iba pang organo. Isipin nyo sa pang-araw-araw na paraan, ang puting-puti, malambot na tofu, na madalas na itinuturing na safe at madaling tunawin, ay maaaring maging matigas at matatalim na bato, tahimik na nakakasama sa kidney mula sa loob. Hindi ito pananakot, kundi isang bagay na nasaksihan ko mismo sa aking 35 taon ng karanasan sa paggamot. Sa maraming pasyente na may urinary tract stones na dinala sa emergency room dahil sa kidney pain, hindi iilan ang may kaparehong punto na dapat pag-isipan. Madalas silang gumagamit ng tofu, ngunit mali ang paraan ng pagpapares nito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kaya, saan nga ba ang problema? Dahil ba dito ay hindi na kayo dapat kumain ng tofu? Ang sagot ko ay malinaw. Hindi. Walang kasalanan ang tofu. Ito ay nananatiling isang malusog, masustansiya, at napakaangkop na pagkain para sa mga nakatatanda kung ginagamit ng tama. Ang susi sa problema ay nasa mga pagkain na isinasama sa tofu sa inyong hapagkainan. Ang mga pagkaing ito na tila walang pinsala at idinadagdag sa sopas o sinasama sa pang-araw-araw na pagkain ay aksidenteng binabaligtad ang function ng tofu, ginagawang isang tahimik na sanhi ng pinsala sa kalusugan ang isang pagkaing nagpapalusog sa kidney. Ikalawang bahagi, 3 pagkain na dapat iwasan sa tofu, sumisira sa kidney. Mula sa puntong ito, gusto kong dahan-dahan kayong makinig at magnilay dahil ang ibabahagi ko ay hindi malalayong kaalaman mula sa libro, kundi ang mga pangkaraniwang pagkakamali na nangyayari araw-araw sa mga kusina ng maraming pamilyang Pilipino. Dahil lamang sa hindi lubos na pag-unawa sa prinsipyo ng food combination, marami ang aksidenteng ginagawang isang tahimik na salarin sa pagkasira ng kidney ang tofu na dapat sana'y nagpapalusog dito. Isa-isahin kong tatalakayin ang 3 pagkain na hindi dapat isama sa tofu. Bawat isa ay may iba't ibang mekanismo ng pinsala. At ang una at ang pinakanakakagulat sa marami sa inyo ay ang spinach. Unang pagkain na hindi dapat isama, spinach. Ang spinach ay isang napakapamilyar na gulay na madalas lumalabas sa mga hapagkainan ng mga Pilipino, lalo na sa mga pamilyang may nakatatanda. Matagal nang itinuturing ang spinach bilang simbolo ng kalusugan, isang gulay na mayaman sa iron, bitamina at antioxidants, at madalas na binabanggit bilang isa sa mga pagkain na nakakatulong na maiwasan ang anemia at mapabuti ang physical strength. Marami ang naniniwala na mas maraming spinach ang kinakain, mas malusog ang katawan, at mas matatag ang buto at kasukasuan. Ngunit, mga minamahal, sa nutrisyon, ang mabuting pagkain ay hindi nangangahulugang mabuti sa lahat ng kombinasyon. Ang spinach mismo ay isang mahalagang gulay, ngunit sa sandaling isama ito sa tofu, isang hindi magandang kemikal
na reaksyon ang mangyayari sa loob ng ating katawan. Hindi ito isang haka-haka, hindi rin pananakot, kundi isang mekanismo na malinaw na ipinaliwanag ng modernong medisina. Ang spinach ay naglalaman ng malaking halaga ng oxalic acid, tinatawag ding oxalate. Ito ay isang natural na compound. Kung mag-isa itong pumasok sa katawan, madali itong mailalabas sa pamamagitan ng digestive tract. Sa kabaligtaran, ang tofu ay napakayaman sa calcium, isang mahalagang mineral na nakakatulong sa pagpapalakas ng buto at lalo na kinakailangan para sa mga taong mahigit 60 kung saan tumataas ang panganib ng osteoporosis. Kung ang dalawang sangkap na ito ay hiwalay na kinakain, kayang iproseso ng katawan ng walang malubhang problema. Gayunpaman, ang problema ay kapag ang oxalic acid ng spinach at calcium ng tofu ay magkasama, pagsasamahin sila upang bumuo ng isang compound na tinatawag na calcium oxalate. Ito ay isang substance na hindi natutunaw sa tubig. Hindi kayang tunawin o ilabas ng ating katawan ito ng madali. Sa madaling salita, ito ang mga bato na nabubuo sa inyong kidney at urinary tract. Subukan nyo na lang isipin ang isang pamilyar na tanawin, isang mainit na kaldero ng tofu at spinach soup. Mukha itong simple, sariwa, at napakabuti para sa kalusugan. Ngunit kung ang pagkaing ito ay paulit-ulit na lumalabas sa lingguhan o kahit pang-araw-araw na hapagkainan, sa biological na aspeto, ito ang proseso ng unti-unting pag-iipon ng calcium oxalate sa kidney. Sa simula, wala kayong mararamdamang sakit o discomfort dahil ang kidney ay isang tahimik na organ. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na kristal na ito ay lalaki. Magdidikit-dikit at magiging kidney stones, nababawasan ang kakayahan ng kidney na salain ang dugo at magdudulot ng matinding sakit kapag gumalaw ang bato. Sa aking 25 taon ng pagkonsulta sa kalusugan para sa mga nakatatanda, nakakita na ako ng maraming kaso ng mga taong kumakain ng napakasimpleng pagkain, karamihan ay gulay at tofu, ngunit nagkakaroon ng kidney stones o maagang paghina ng function ng kidney. Kapag sinuri ang kanilang eating habits, ang madalas na kombinasyon ng tofu at spinach sa sopas, stir-fry o side dishes ay isang madalas na pattern. Ang pagnanais na kumain ng malusog kung walang tamang kaalaman ay minsan nagiging double-edged sword. Sa middle-aged at matatanda, ang kakayahan ng kidney na maglabas ng oxalate ay humina na. Samantala, ang pangangailangan para sa calcium supplementation ay tumataas. Ang overlap na ito ang nagpapataas ng panganib ng kombinasyon ng tofu at spinach sa kidney. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang agarang sakit, kundi ang tahimik at matagal na pinsala. Kapag natuklasan, malaki na ang paghina ng function ng kidney. Ang mga nakaranas ng sakit ng kidney stones lang ang nakakaintindi kung gaano ito kakilakilabot. Sa medisina, madalas ikinukumpara ang sakit ng kidney stones sa sakit ng panganganak dahil ito ay matindi, biglaan, kumakalat, at halos lampas sa limitasyon ng pagtitiis ng tao. Kapag ang mga bato na nabuo mula sa calcium oxalate ay gumagalaw sa kidney at ureters, para silang matutulis na bato na kumakayod mula sa loob, nagbabara sa daloy ng ihi at nagdudulot ng malubhang pamamaga. Para sa mga taong 60,070 taong gulang, kung saan humina na ang function ng kidney dahil sa natural na proseso ng pagtanda, ang mga batong ito ay hindi na lang basta sanhi ng sakit. Maari silang maging sanhi ng acute o chronic kidney failure na nangangailangan ng matagal na interbensyong medikal. Marami ang nag-iisip na kung may bato, kailangan lang ng lithotripsy o operasyon. Ngunit ang totoo, sa bawat interbention na ganyan, nasisira muli ang kidney at hindi na kailanman babalik sa orihinal nitong estado. Kaya, ang tanong ay, hindi ba pwedeng pagsamahin ang spinach at tofu habang buhay? Ang sagot ay hindi, ngunit tama lamang kung lubos ninyong naiintindihan at ginagawa ng tama. Ang oxalic acid sa spinach ay isang substance na sensitibo sa temperatura at madaling matunaw sa tubig. Nangangahulugan ito na kung alam nating lutuin ng tama, maaari nating mabawasan ng malaki ang panganib ng pagbuo ng bato
Kapag nagluluto ng spinach, ang pinakamahalagang hakbang ay blanching ang gulay sa kumukulong tubig. Kailangan ninyong mabilis na i-blanch ang spinach sa kumukulong tubig at sabay na buksan ang takip ng kaldero upang ang mga volatile compounds at water-soluble substances ay makatakas. Nakakatulong ang prosesong ito upang alisin ang humigit kumulang 70,080% ng oxalic acid sa gulay. Pagkatapos i-blanch, kailangan ninyong alisin ang gulay, hugasan muli ng malinis na tubig bago gamitin upang lutuin ang sopas o iba pang putahe. Huwag kailanman ilalagay ang hilaw na spinach ng direkta sa tofu soup dahil kung gayon, ang calcium oxalate formation reaction ay mangyayari pa rin sa loob ng inyong katawan. Gayunpaman, kailangan ko ring sabihin ng malinaw upang hindi kayo magkamali. Kung mayroon kayong kasaysayan ng kidney stones, nakaranas na ng kidney pain o na-diagnose na may humihinang function ng kidney, ang pagsisikap na pagsamahin ang tofu at spinach kahit na na-blanch na ng mabuti ay isang hindi kinakailangan at mapanganib na pagpipilian. Sa kasong ito, ang pinakamatalinong solusyon ay kumain ng spinach ng hiwalay sa ibang pagkain at kumain ng tofu na may mas angkop na pagkain upang makapahinga at makabawi ang kidney sa katagalan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ikalawang pagkain na hindi dapat isama, fried tofu skin taho. Ngayon, hayaan ninyo akong direkta at matapat na magsalita tungkol sa isang uri ng pagkain na lubos na pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino at itinuturing pangang simbolo ng malusog na pagkain. Kung ang unang bawal na pagkain ay isang aral na tahimik na inilatag ng kalikasan, ang ikalawang bawal na pagkain na ito ay resulta ng gawa ng tao. Ito ay nagmumula sa kaginhawaan, tubo, at sa kulang sa pag-iingat na consumer habits. Ito ay ang fried tofu skin, taho, at ang iba't ibang uri ng pre-fried tofu na naliligo sa langis at malawak na ibinebenta sa merkado. Marami sa inyo ang mahihirapan maniwala dahil ang fried tofu skin ay ipinapalaganap pa rin na gawa sa soybeans, isang mahusay na pinagmumulan ng plant-based protein na madalas na lumalabas sa mga vegetarian dishes, hot pots at stews, at pinipili ng maraming nakatatanda dahil iniisip nilang ito ay magaan sa tiyan at mabuti para sa kidney. Ngunit sa aking responsibilidad bilang isang profesional sa pangangalaga sa kalusugan ng nakatatanda, kailangan kong sabihin ang isang katotohanan na mahirap marinig ngunit kailangan ninyong marinig. Ang kinakain ninyo ay hindi na orihinal na soybeans, kundi langis at taba na nakabalat sa anyo ng soybeans. Hayaan akong sabihin ng diretso. Para sa mga taong mahigit 60, lalo na sa mga mayroon ng senyales ng humihinang function ng kidney, ang processed fried tofu skin at pre-fried tofu na ibinebenta sa palengke at supermarket ay sa katunayan isang masarap na ticking time bomb. Hindi ito sumasabog agad, hindi nagdudulot ng agarang sakit, ngunit araw-araw ay tahimik nitong sinisira ang inyong mga blood vessels at glomeruli ng kidney. Upang lubos ninyong maunawaan, tingnan natin ang proseso ng paggawa ng fried tofu skin mula sa siyentipikong pananaw. Ang fried tofu skin ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng paghihiwa ng tofu ng manipis at paulit-ulit na pagprito nito sa langis sa napakataas na temperatura. Ang istruktura ng tofu ay parang espongha na may napakaraming maliliit na butas. Kapag ang tofu ay inihulog sa kumukulong langis, agad na lumalabas ang tubig sa loob nito at ang bakanteng espasyo na iyon ay sinasakop ng mainit na langis. Nangangahulugan ito na ang piraso ng tofu ay hindi lang naluluto kundi nabobomba rin ng langis at taba mula sa loob. Sa aspeto ng numero, ang pagkakaiba na ito ay nakakatakot. Ang 100 gramo ng sariwang tofu ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 84 calories, ngunit pagkatapos maging fried tofu skin, ang dami ng enerhiya ay maaaring tumaas ng higit sa 340 calories o higit sa 4 na beses. Ngunit para sa kidney,
Ang problema ay hindi sa calories, kundi sa kalidad ng langis at sa mga nakakalason na substances na nabubuo sa proseso ng pagprito. Sa mass production, ang langis ay madalas na pinapainit ng paulit-ulit at matagal na nakikipag-ugnayan sa hangin at mataas na temperatura. Sa ganoong sitwasyon, ang langis ay magiging highly oxidized na lumilikha ng mga mapanganib na compounds na tinatawag ng medisina na lipid peroxides. Ang mga substances na ito, kapag pumasok sa katawan, ay makakasira sa endothelial lining ng blood vessels na nagiging sanhi ng pagkapal ng dugo, pagbagal ng sirkulasyon parang maruming tubig na dumadaloy sa isang lumang filter. Kailangan ninyong tandaan na ang kidney ang pinakamahusay na filter ng katawan. Ang dugo ay kailangang dumaan sa milyon-milyong maliliit na filtering units na tinatawag na glomeruli upang alisin ang waste products. Kapag ang dugo ay naglalaman ng labis na langis, oxidized products, at inflammatory agents, ang mga glomeruli na ito ay unti-unting mababara. Kapag nabara ang filter, napipilitan ng kidney na dagdagan ang filtration pressure, parang pinipiga ang maruming tubig sa isang baradong salaan. Ang resulta ay ang pagkasira, pagkapunit, at unti-unting pagkamatay ng mga glomeruli na humahantong sa hindi maibabalik na paghina ng function ng kidney. Ito ang tahimik na landas patungo sa chronic kidney disease, isang sakit na kadalasang huli ng natutuklasan. Dahil ang kidney ay isang tahimik na organ, ang pinsala na higit sa 60 o 70% ay hindi pa nagdudulot ng malinaw na sakit. At ang pinaka-nakakalungkot ay marami ang nakakarating sa yugtong ito dahil lang sa pag-aakalang sila ay kumakain ng malusog sa pamamagitan ng processed tofu dishes nang hindi nalalaman ang panganib sa likod nito. Ang ikalawang dahilan ay ang napakalaking dami ng nakatagong asin sa processed fried tofu skin, isang panganib na hindi pinapansin ng marami sa inyo. Mangyaring isipin muli ang mga pinalasa na piraso ng fried tofu skin na madalas nating binibili upang kainin ng diretsyo o gamitin bilang pang-ulam. Matapos dumaan sa malalim na pagprito, patuloy pa silang ibinababad sa isang sarsang maalat at matamis upang magbigay ng masarap na lasa, madaling kainin, at upang pasiglahin ang panlasa. Nangangahulugan ito na sa loob ng isang maliit na piraso ng fried tofu skin, hindi lang oxidized fats ang naroon, kundi pati na rin ang isang tahimik na sodium bomb. Sa middle age at lalo na paglampas ng 60, naririnig ninyo na paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor na ang maalat na pagkain ang pinakamabilis na daan patungo sa high blood pressure at sa modernong medisina, ang high blood pressure ang numero 1 salarin sa pagkasira ng kidney. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagiging sanhi ng patuloy na mataas na presyon sa maliliit na blood vessels sa glomeruli ng kidney na sa katagalan ay lumuluwag, napunit, at nagiging fibrous. Sa ganoong sitwasyon, unti-unting nawawala ang kakayahan ng kidney na salain ang dugo at ang proseso ng kidney failure ay nangyayari ng tahimik ngunit hindi maibabalik. Ang nakakatakot ay ang asin sa fried tofu skin ay hindi matapang ang lasa ng alat kundi matalinong nakatago sa pamamagitan ng asukal, langis, at pampalasa. Kumakain kayo ng hindi nararamdamang labis na alat, ngunit sa katotohanan, ang dami ng sodium ay lumampas na sa kakayahan ng humihinang kidney. Kaya, ang pagkain ng ilang piraso ng pre-fried tofu ay hindi lang basta-basta kumakain para masaya, kundi para ring direktang inilalagay ang mga bloke ng langis at taba na ibinabad sa asin at asukal sa filtering system ng kidney. Hindi agad sumisigaw sa sakit ang kidney, ngunit ang bawat filtering cell sa loob ay unti-unting nasisira araw-araw. Kaya, ibig sabihin ba nito na mula ngayon ay kailangan ninyong tuluyang itigil ang pamilyar na fried tofu skin? Gusto kong sabihin ng malinaw na mayroon pa ring paraan upang mabawasan ang pinsala, ngunit ito ay isang pansamantalang solusyon lamang at hindi hinihikayat ang madalas na pagkain. Kung talagang gusto ninyong gamitin, ang unang kinakailangang hakbang ay pakuluan ang fried tofu skin sa kumukulong tubig. Ang simpleng pagbabanlaw sa maligamgam na tubig o mabilis na pagbababad ay hindi sapat.
kailangan ninyong ilagay ang fried tofu skin sa kumukulong tubig upang matunaw ang langis at taba at lumutang. Pagkatapos, alisin ito, palamigin ng bahagya at pisilin ng mabuti upang alisin ang maximum na labis na langis at ang mga pampalasa na kumapit sa porous na istruktura ng tofu. Ang simpleng hakbang na ito sa paghahanda lamang ay makakatulong na mabawasan ng malaki ang pasanin sa kidney at maaaring mabawasan ang filtration pressure ng higit sa kalahati kumpara sa direktang pagkain. Gayunpaman, sa mga may kasaysayan ng high blood pressure, pamamaga, kidney failure o dyslipidemia, ipinapayo ko pa rin na bawasan ito hanggat maaari dahil ang inyong kidney ay hindi na sapat ang lakas upang kayanin ang hindi kinakailangang pagsubok. Ikatlong pagkain na hindi dapat isama, GMO tofu. Ang lihim na panganib. Ngayon, gusto kong talakayin ang ikatlo at pinakakomplikadong babala. Kung ikukumpara sa spinach o fried tofu skin na ating tinalakay, ang panganib na ito ay hindi nakikita ng mata, walang kakaibang amoy, walang kakaibang lasa, ngunit tahimik itong lumalaganap at kumakapit ng malalim sa katawan. Dahil hindi nakikita, mas mapanganib ito ng ilang beses. Sa labas, ito ay isang perpektong puti, malambot at parisukat na piraso ng tofu. Ngunit sa likod ng inosenteng anyo na iyon, ay isang kuwento na hindi maiiwasang mag-alala ang isang profesional sa medisina na tulad ko. Ito rin ang uri ng tofu na aksidenteng inilalagay ng marami sa inyong shopping cart pagkatapos lamang tingnan ang presyo. Hindi ko ito sinasabi upang sisihin ang sinuman. Sa pang-araw-araw na buhay, ang pagiging matipid ay isang mabuting katangian, lalo na para sa mga pamilyang may nakatatanda. Ngunit, mga minamahal, mayroong mga bagay na mas mura, mas mahal, at ang halaga ay hindi sa cashier, kundi sa inyong sariling katawan sa maraming taon mula ngayon. Ang ikatlong salarin na gusto kong ibunyag ngayon ay ang GMO tofu, na gawa sa genetically modified soybeans. Kapag namimili sa palengke o supermarket, makikita ninyo ang malinaw na pagkakaiba sa presyo. Mayroong mga trays ng tofu na gawa sa lokal na soybeans, na bahagyang mas mataas ang presyo, malinis ang packaging, at nakasaad ang pinagmulan. Ngunit sa tabi nito ay may mga trays ng napakamurang tofu, minsan mayroong buy one, get one free promo. Sa labas, magkapareho silang lahat puti, malambot, makinis. At ang pagkakatulad na ito ang nagtulak sa marami na magtanong sa kanilang sarili kung bakit pabibili ng mamahaling uri. Ngunit sa medisina, ang pinakamahalagang pagkakaiba ay kadalasang hindi sa hitsura, kundi sa pinagmulan. Subukan ninyong baliktarin ang mga murang tray ng tofu at basahin ng mabuti ang listahan ng sangkap. Maraming produkto ang nakasaad na imported soybeans. Normal ito sa pandinig. Ngunit ang problema ay ang karamihan sa mga murang imported na soybeans ngayon ay GMO soybeans na binago ang genes upang makaligtas kapag sinpreya ng napakalakas na herbicide. Hindi ito isang haka-haka, kundi isang katotohanan na kinikilala na ng pandaigdigang agrikultura. Kaya bakit ito partikular na mapanganib para sa kidney ng mga nakatatanda? Ang genetically modified technology mismo ay isang issue na pinagtatalunan pa, ngunit ang pinakamalaking panganib ay hindi lang sa genes, kundi sa herbicide na glyphosate. Ang GMO soybeans ay dinisenyo upang hindi mamatay kapag nakipag-ugnayan sa glyphosate. Nangangahulugan ito na sa buong proseso ng paglaki, ang butil ng soybean ay sumisipsip at nag-iipon ng kemikal na ito ng malalim sa istruktura nito. Kapag ang soybeans na iyon ay giniling, niluto, at piniga upang maging tofu, hindi lang kayo kumakain ng plant-based protein, kundi aksidenteng naglalagay din ng maliliit na dami ng herbicide sa inyong katawan araw-araw. Ang International Agency for Research on Cancer ay inuri ang glyphosate bilang isang substance na may potensyal na magdulot ng cancer sa tao. Kapag pumasok sa katawan, hindi agad nagdudulot ng matinding reaksyon ang substance na ito, ngunit sinisira nito ang gut microbiome, nagdudulot ng metabolic imbalance
at nagiiwan ng malaking pasanin sa detoxifying ng atay at kidney. Ang ating kidney ay isang tahimik na filtering organ. Kailangan itong iproseso ang bawat patak ng dugo, bawat molekula ng toxin. Para sa mga kabataan, maganda pa ang kakayahan nitong magbawi. Ngunit para sa inyong nasa edad, 60, humina na ang natural na kakayahang mag-detoxify, kaya't ang ganitong uri ng naipong toxins ay magdudulot ng pinsala ng mas mabilis at mas malalim. Sa katunayan, mayroong mga survey na nagpakita na napakataas ng rate ng pagtuklas ng GMO ingredients sa mga murang imported na produkto ng tofu. Ang nakakalungkot ay maraming tao ang kumakain ng tofu sa pag-asang maprotektahan ang kanilang kalusugan at mabawasan ang pasanin sa kidney. Ngunit hindi nila inaasahan na ang mismong pagpipilian na iyon, kung mali ang pinagmulan, ay magiging tahimik na sanhi ng pagkasira ng cells at pagkapagod ng kidney. Ito ay isang lubos na walang saysay na sakripisyo. Gusto ko ring linawin upang makatiyak kayo na hindi ibig sabihin na kung kumain kayo ng isang piraso ng GMO tofu, ay magkakasakit na kayo bukas. Hindi ganoon ang paggana ng katawan, ngunit ang katawan ng tao ay napakatapat at napakatiyaga. Hindi pinapatay ng toxins ang tao sa isang araw, kundi unti-unting naiipon, matatag sa loob ng 5 taon, 10 taon. Pagkatapos, sa isang punto, pinipilit nito ang katawan na magbayad sa pamamagitan ng sakit. At sa mga nakatatanda, ang halagang iyon ay madalas na mas maaga, mas mabigat, at mas mahirap gumaling. Kaya, bilang isang taong nakasama ng maraming nakatatanda na pasyente, buong puso akong nagpapayo sa inyo na kapag pumipili ng tofu, tingnan ang listahan ng sangkap bago tingnan ang presyo. Unahin ang mga produkto na malinaw na nakasaad na 100% lokal na soybeans na may transparent na pinagmulan. Kung may kakayahan, ang pagpili ng organic certified products ay makakatulong na mabawasan ang pangmatagalang panganib sa kidney at sa buong katawan. Maaari kayong makatipid ng ilang piso sa isang pagkain, ngunit kailangan ninyong magbayad ng 10,000 para sa hospital bills at gamot sa hinaharap. Hindi na ito simpleng tungkol sa pagkain, kundi isang issue na direktang may kinalaman sa buhay at kalidad ng buhay sa huling yugto ng buhay. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Ikatlong bahagi, mga mahiwagang food combinations na nagpapabata sa kidney. Sa puntong ito, ngayong lubos na ninyong naiintindihan kung ano ang mga pagkain na hindi dapat isama sa tofu, maaaring hindi maiiwasan ang kaunting pag-aalala. Ngunit sa aking maraming taon ng karanasan sa mga nakatatanda, gusto kong tiyakin sa inyo na ang medisina ay hindi lamang naglalaman ng mga pagbabawal, kundi nagbubukas din ng maraming pag-asa. Kung ang pag-iwas sa mga pagkakamali ay nakakatulong na hindi na masira ang kidney, ang tamang kombinasyon ng pagkain ay makakatulong sa humihinang kidney na unti-unting bumalik sa dati araw-araw. Hindi ito mahika, kundi resulta ng kaalaman, pagtitiyaga, at tamang pagpili sa pang-araw-araw na pagkain. Mula sa sandaling ito, lilipat tayo sa ibang estado, mas magaan ngunit mas malalim. Iyan ang paglalakbay upang muling matuklasan ang harmoniya para sa katawan sa pamamagitan ng mga food combinations na, kapag isinama sa tofu, ay magbibigay ng suporta sa kidney na hindi matatalo ng anumang mamahaling tonic. Kung dati ay natutunan ninyo kung paano iwasan ang masama, ngayon na ang panahon upang matutunan kung paano palakasin ang mabuti. Unang mahiwagang food combination, tofu at seaweed. Ang unang kasama na may kakayahang paginhawahin ang pagod na kidney cells at linisin ang dugo ay ang seaweed. Para sa mga Asyano sa pangkalahatan at sa mga Pilipino sa partikular, ang seaweed ay hindi lang isang sangkap sa pagkain, kundi mayroon ding malalim na espiritual na kahulugan. Noon pa man, ang seaweed ay itinuturing ng pagkain na nakakatulong na makabawi ng lakas, magpalusog ng katawan,
pagkatapos ng sakit at magbigay ng kapayapaan. Ngunit ang mas mahalaga ay ang nutritional wisdom ng ating mga ninuno na maagang natuklasan ang napakagandang kombinasyon ng seaweed at tofu kahit wala pa silang konsepto ng biochemistry o modernong nutrisyon. Sa siyentipikong pananaw ngayon, ang sikreto ng kombinasyong ito ay nasa saponin, isang mahalagang aktibong sangkap na matatagpuan sa tofu. Ang saponin ay napatunayang may kakayahang maging antioxidant, sumusuporta sa pag-iwas sa cancer at naglilinis ng mga blood vessels na nagpapadaloy ng dugo ng mas maayos sa kidney. Gayunpaman, ang saponin ay may isang mahalagang kahinaan na hindi gaanong napapansin ng iilan, ang tendensiyang maglabas ng iodine mula sa katawan. Para sa mga taong mahigit 6C, ang kakulangan sa iodine ay maaaring magdulot ng humihinang function ng thyroid gland na humahantong sa matagal na pagkapagod, paglamig ng katawan, mabagal na metabolismo, madaling pagtaba, o pamamaga. Kung madalas kayong kumakain ng tofu para sa kidney, ngunit aksidenteng nagkukulang sa iodine ang katawan, hindi na magiging buo ang benepisyo. At doon, lumalabas ang seaweed bilang isang perpektong kapalit. Ang seaweed ay itinuturing na isa sa mga pagkaing pinakamayaman sa natural na iodine na nakakatulong na balansehin ang nawawalang iodine dahil sa saponin. Ang dalawang pagkaing ito, kapag magkasama, ay hindi nagkakasira kundi sumusuporta at nagwawasto sa kahinaan ng bawat isa. Ito ay tunay na isang harmoniyang kombinasyon na inilatag ng kalikasan. Hindi lang doon nagtatapos. Ang seaweed ay mayroon ding napakahalagang sangkap na tinatawag na alginate. Ito ang substance na nagbibigay ng madulas na pakiramdam kapag hinawakan ninyo ang seaweed. Ang alginate ay gumagana tulad ng isang biological sponge na may kakayahang sumipsip ng heavy metals, residual toxins, at bad cholesterol sa dugo upang mailabas sa digestive tract. Tulad ng madalas kong ikinukumpara, ang kidney ay parang isang sopistikadong filter ng water purifier. Kung ang seaweed ay nakakatulong na alisin ang toxins mula sa dugo, nangangahulugan ito ng malaking pagbawas sa filtering load ng kidney. Para sa mga nakatatanda, ito ay isang mahalagang regalo dahil ang bawat maliit na pagbabawas sa pasanin ay nagbibigay ng mas maraming oras sa kidney upang makapahinga at makabawi. Bukod pa rito, ang seaweed ay naglalaman ng calcium at maraming trace minerals. Kapag isinama sa natural na calcium sa tofu, makakatulong ito na palakasin ang bone system, sumusuporta sa pag-iwas sa osteoporosis, isang napakakaraniwang pag-aalala sa pagtanda. Para sa mga interesado sa kidney at nag-aalala sa buto at kasukasuan, ang kombinasyong ito ay halos perpektong pagpipilian. Ang pinakaangkop na paraan ng paggamit ay ang seaweed soup na niluto kasama ang tofu na may simpleng panimpla at hindi masyadong maalat. 2 beses sa isang linggo, mararamdaman ninyo na mas magaan ang inyong dugo, mas mainit ang katawan, at unti-unting bumababa ang pakiramdam ng bigat sa katawan. Lalo na sa gabi kapag ang kidney ay pinakamaraming trabaho. Hindi ito isang pansamantalang pakiramdam, kundi isang pagbabago na nagmumula sa tamang nutrisyon. Ngunit huwag muna kayong huminto dito. Kung ang seaweed ay isang regalo mula sa malawak na karagatan, mula mismo sa inang Pilipinas, ay may isa pang sangkap na, kapag isinama sa tofu, ay makakatulong na palakasin ang yang energy ng kidney, lalo na angkop para sa mga madalas na nilalamig ang kamay at paa, madalas umiihi, at madaling mapagod sa umaga. Ang sangkap na iyon ay masusing tatalakayin sa susunod na bahagi. 2, mahiwagang food combination, tofu at chives. Ang 2 mahiwagang food combination na lagi kong ipinapayo sa mga nakatatanda na tandaan ay ang chives, isang napakapamilyar na gulay, ngunit madalas na minamaliit. Sa parehong tradisyonal na gamot at modernong nutrisyon, ang chives ay itinuturing na isang gulay na may malapit na kaugnayan sa atay at kidney, 2 organo na nagpapasya sa vitalidad at haba ng buhay ng tao. Kapag tumuntong na sa edad 60, ayon sa pananaw ng tradisyonal na gamot, ang tofu ay may cold na katangian.
na may epekto sa pagpapalamig, paglilinis ng toxins, at pagpapahinahon sa katawan. Napakabuti ito kung ginagamit ng tama. Ngunit sa mga nakatatanda, kapag natural na bumababa ang yang energy, mas mababa ang body temperature kaysa sa mga kabataan. Madaling nilalamig ang kamay at paa, mabagal ang pagtunaw, at mahina ang blood circulation. Ang patuloy na pagkain ng maraming cold na pagkain ay maaaring maging sanhi ng paglamig ng katawan mula sa loob. Ang karaniwang sintomas ay bloatedness, pagkabuo ng gas, mahinang gana sa pagkain, at maging ang matagal na mahinang pananakit ng tiyan nang walang malinaw na dahilan. Hindi iilan ang kaso na nakita ko sa clinical practice kung saan ang pasyente ay bumuti ang sintomas sa pamamagitan lamang ng pag-adjust sa food combination. Sa oras na ito, ang chives, isang tipikal na sangkap na may warm at yang boosting na katangian, ay gaganap bilang isang balancing bridge. Kapag ang chives ay kasama ng tofu, ang warm na katangian ng chives ay magbabalanse sa cold na katangian ng tofu na makakatulong sa digestive system na gumana ng mas maayos, mas mahusay ang daloy ng dugo, at lalo na magdadala ng init ng malalim sa atay at kidney. Hindi ito isang random na kombinasyon, kundi isang napakalinaw na halimbawa ng pilosopiya ng yin-yang balanse sa pagkain, isang bagay na ngayon lamang seryosong pinag-aaralan muli ng modernong medisina. Mula sa siyentipikong pananaw, ang chives ay naglalaman din ng isang mahalagang aktibong sangkap na tinatawag na allyl sulfide. Ang aktibong sangkap na ito ay may kakayahang pasiglahin ang digestive enzymes na tumutulong sa katawan na sumipsip ng protina ng mas mahusay kapag isinama sa tofu. Hindi lang pinapataas ng allyl sulfide ang kahusayan ng pag-absorb ng mataas na kalidad na plant-based protein, kundi sumusuporta rin sa pag-absorb ng vitamin B1, isang mahalagang micronutrient para sa nervous system at kidney function. Sa mga nakatatanda, ang kakulangan sa vitamin B1 ay madalas na nagpapakita ng pagkapagod, kawalan ng gana, madalas na pag-ihi, at pangkalahatang panghihina, mga senyales na inaakala ng marami na natural na bahagi ng pagtanda at hindi na mapapabuti. Maaaring sabihin sa simpleng paraan na ang chives ay gumaganap bilang isang biological catalyst na tumutulong sa nutrients sa tofu na hindi lang manatili sa tiyan o dugo, kundi lumalim sa muscle tissue, buto at kasukasuan, at maging sa kidney marrow. Kapag ang nutrients ay nakarating sa kailangan nilang puntahan, doon lamang tunay na napapalusog ang katawan, hindi lang basta kumakain para mabusog. Lalo na para sa mga madalas na nilalamig ang kamay at paa, madalas umiihi sa gabi, masakit ang likod, at madaling mapagod sa umaga, ang kombinasyon ng tofu at chives ay maaaring ituring na isang banayad, ngunit matatag na paraan upang palakasin ang yang energy nang hindi nagdudulot ng shock sa katawan tulad ng malalakas na tonic. Sa pang-araw-araw na buhay, maaari ninyong gamitin ang kombinasyong ito sa mga simpleng putahe tulad ng tofu stir-fried with chives, tofu soup with chives, o steamed tofu with fresh chives. Timplahan ng tama, hindi masyadong maalat. Ang mahalaga ay hindi ang pagkain ng marami, kundi ang regular na pagkain sa tamang paraan at sa estado kung saan pinakikinggan ang katawan. Sa ganoong paraan, ang pagkain ay hindi lamang nagpapalusog sa katawan, kundi nagpapalusog din ng panloob na kapayapaan, isang bagay na mas kailangan ng mga nakatatanda ngayon kaysa kailanman. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibaba ng video. Hindi lang ito signal para malaman kung nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Ikatlong mahiwagang food combination, tofu at mung bean sprouts, toge. May isa pang tahimik ngunit napakahalagang kasama na maaaring eksaktong makabawi sa kung ano ang kulang sa tofu, iyon, ang mung bean sprouts, toge. Isang napakapamilyar na sangkap na minsan ay binabalewala natin ang tunay nitong halaga. Sa proseso ng paggiling, pagsasala
at pagpiga ng soybeans upang gawing tofu. Isang katotohanan na kaunti lamang ang nakakaalam ay ang karamihan sa vitamin C at natural na fiber ay nawawala ng halos ganap. Ang tofu, dahil dito, ay napakayaman sa protina at calcium, ngunit kulang sa mga elemento na kinakailangan para sa immune system at kakayahan nitong maglabas ng toxins. Ang milagro ay nangyayari kapag ang butil ng soybean ay ginising at pinatubo upang maging toge. Sa proseso ng pagtubo, ang katawan ng butil ay nagsisynthesize ng vitamin C, isang substance na ganap na hindi umiiral sa orihinal na tuyong butil. Ito ay isang napakalinaw na natural na biological na batas na kung titingnan lang ng mata, hindi natin kailanman mapapansin. Para sa mga nakatatanda, ang vitamin C ay hindi lamang basta nagpapataas ng resistensya, kundi nakakatulong din na protektahan ang mga pader ng blood vessels, pinabawasan ang tahimik na pamamaga, at sumusuporta sa kidney upang labanan ang proseso ng pagtanda. Kapag kumakain ng toge kasama ang tofu, ang plant-based protein ng tofu ay magpapalusog at magpapanatili ng muscle mass na humihina sa pagtanda, habang ang vitamin C mula sa toge ay magpapagana sa immune system na tumutulong sa katawan na labanan ang urinary tract infections at chronic inflammatory reactions. Lalo na sa toge, mayroon ding asparagine acid, isang aktibong sangkap na may mahalagang papel sa pagsuporta sa kidney upang mailabas ang water-soluble toxins na binabawasan ang blood filtration load para sa glomeruli ng kidney. Para sa mga madalas na napapagod, madalas umiihi o nakakaramdam ng bigat sa umaga, ito ay isang napakahalagang suporta, hindi lang doon nagtatapos. Ang tofu at toge ay naglalaman ng isoflavones, isang plant compound na kapaki-pakinabang para sa buto at endocrine system na nakakatulong na pabagalin ang proseso ng osteoporosis at hormonal decline sa mga nakatatanda. Kapag ang dalawang pagkaing ito ay pinagsama, bumubuo sila ng isang proteksyon na chain para sa buto, muscles at kidney ng sabay-sabay. Isang bagay na napakadalang sa mga simpleng menu. Hindi ito gamot, kundi isang paraan ng pagkain na sumusunod sa natural na physiological na proseso ng katawan, matatag at ligtas sa paglipas ng panahon. Kaya, sa pang-araw-araw na hapunan, paano ninyo dapat ayusin ang hapagkainan upang lubos na magamit ang karunungan ng kombinasyong ito? Ang paraan na madalas kong ipinapayo sa mga nakatatanda ay ang i-blanch ang tofu hanggang mainit, pudburan ng tinadtad na chives sa ibabaw at kainin kasama ang isang mild dipping sauce, o lutuin ang toge soup na may maraming tofu na may banayad na panimpla upang hindi magdulot ng pressure sa kidney. Ang mga pagkaing ito ay mukhang simple, ngunit ang epekto sa panloob na nutrisyon ay hindi matatalo ng mamahaling masustansiyang pagkain. Subukan ninyong isipin ang sandali ng pagkain ng mainit na tofu na may sariwang lasa na kumakalat, ang chives na may dalang init, at ang toge na malutong at nagpapagaan sa katawan. Hindi lang ito masarap na pakiramdam, kundi ang pakiramdam din ng paglilinis ng dugo, pagbawas ng pasanin ng kidney sa paglilinis ng toxins, at unti-unting pagbabalik ng katawan sa nawawalang balanse sa paglipas ng panahon. Ang maliliit na pamumuhunan sa pagkain ngayon ang pundasyon na magpapasya sa inyong kalusugan sa loob ng 5-10 taon mula ngayon. Kung talagang gusto ninyong linisin at protektahan ang inyong kidney ngayon, mangyaring mag-iwan ng salitang malinis na kidney sa comment section. Ang kagustuhang alagaan ang katawan nang may kamalayan ang pinakamahalagang simula ng proseso ng matatag na pagbawi ng kalusugan. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong imbitahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa comment section. Ito ang paraan upang malaman kung natanggap ninyo ang mahalagang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. Sa puntong ito, kasama ninyo akong tinalakay ang buong larawan ng tofu at kalusugan ng kidney, mula sa mga kombinasyong tila walang pinsala ngunit tahimik na nakakasira, hanggang sa mga food combinations na nakakatulong na magpalusog
at protektahan ang humihinang kidney. Kapag sapat na ang kaalaman, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagtanda ng maraming komplikadong detalye, kundi ang pag-unawa sa mga pangunahing prinsipyo upang ipatupad habang buhay. Kaya, ibubuod ko ito sa isang napakalinaw, madaling tandaan na framework, iyon ang 3 bawal, 2 dapat na prinsipyo. Ituring itong iyong gabay upang ang iyong kidney ay maging mas bata ng 10 taon kaysa sa tunay nitong edad. Una, sa 3 bawal, huwag na huwag ninyong isasama ang hilaw na spinach at tofu sa sopas o sa mga cold mixed dishes. Sa siyentipikong aspeto, ang oxalate sa spinach, kapag nakatagpo ng calcium sa tofu, ay madaling magkristal na nagtatakda ng batayan para sa pagbuo ng kidney stones sa paglipas ng panahon. Para sa mga kabataan, sapat pa ang kakayahan ng katawan na magbawi, ngunit para sa inyong mahigit 6 sa taong gulang, malaki na ang paghina ng kakayahan nitong maglabas, kaya't mas mataas ang panganib ng pag-iipon. Kung gusto ninyong kumain ng spinach, kailangan ninyong i-blanch ito ng hiwalay sa kumukulong tubig. Buksan ang takip ng kaldero upang matunaw at mailabas ang oxalate, pagkatapos ay kainin ito sa ibang oras kaysa sa tofu upang tunay na maging ligtas para sa kidney. Ikalawa, sa 3 bawal, kailangan ninyong laging tandaan na ang fried tofu skin at pre-fried tofu ay hindi na isang malusog na pagkain tulad ng itsura nito. Ang langis na paulit-ulit na piniprito ay magiging oxidized at kapag isinama sa mataas na sodium na nakatago sa likod ng masarap na lasa, ito ay magsusulong ng tahimik na pamamaga, magpapatigas sa mga blood vessels at magbabara sa glomeruli ng kidney. Para sa humihinang kidney, ito ang pinakamabilis na daan patungo sa chronic kidney failure. Kung hindi maiiwasan ang paggamit, kailangan ninyong pakuluan ito ng mabuti sa kumukulong tubig, pisilin, upang alisin ang pinakamaraming labis na langis bago ipagpatuloy ang pagluluto. Ituring ito bilang isang kinakailangang hakbang sa pagtatanggol para sa katawan. Ikatlo, sa 3 bawal, huwag na huwag ninyong maliitin ang panganib mula sa tofu na gawa sa genetically modified GMO soybeans. Ang mga napakamurang trays ng tofu ay kadalasang may kasamang mahirap kontrolin na pinagmulan ng sangkap na maaring maglaman ng residue ng glyphosate, isang herbicide na may malaking kontrobersya tungkol sa pangmatagalang epekto nito sa atay, kidney at endocrine system. Ang katawan ng mga nakatatanda ay mas mabagal mag-detoxify, kaya't ang maliit na pag-iipon araw-araw ay maaaring maging malaking pasanin pagkatapos ng maraming taon. Kaya, kailangan ninyong ugaliin ang pagbasa ng label at unahin ang 100% lokal na soybeans o organic tofu. Ituring ito bilang direktang pamumuhunan sa inyong sariling buhay. Bukod sa 3 bagay na dapat iwasan, kailangan din ninyong tandaan ang 2 bagay na dapat gawin. Ito ay mga estratehikong hakbang na makakatulong sa tofu na mula sa isang ordinaryong pagkain ay maging isang pagkain na sumusuporta sa mahabang buhay. Ang unang dapat, kapag kumakain ng tofu, kailangan ninyong aktibong maglagay ng seaweed soup o seaweed dish sa hapagkainan. Ang seaweed ay nakakatulong na bumawi ng iodine, sumusuporta sa thyroid gland. Bukod pa rito, dahil sa alginate, sumisipsip ito ng heavy metals, bad cholesterol at toxins sa dugo, kaya't binabawasan nito ng malaki ang trabaho ng kidney. Ito ay isang kombinasyon na lubos na pinahahalagahan ng parehong tradisyonal na gamot at modernong nutrisyon. Ang ikalawang dapat, kung nag-aalala kayo sa cold na katangian ng tofu, isama ito sa chives o mung bean sprouts, toge. Ang chives ay may warm na katangian na nakakatulong na pasiglahin ang pagtunaw, mapabuti ang sirkulasyon at magdala ng mainit na enerhiya sa atay at kidney. Samantala, ang toge ay nagbibigay ng vitamin C at asparagine acid na sumusuporta sa immune system at sa proseso ng detoxifying para sa kidney. Kapag magkasama,
Ang tofu ay hindi na isang cold na pagkain kundi nagiging balanse na pagkain na nagpapalusog ng muscles, buto, at kidney ng sabay-sabay. Ang kalusugan, lalo na ang kalusugan ng kidney, ay hindi nasa malalaking desisyon o mamahaling gamot, kundi nagsisimula sa isang napakaliit na pagpipilian sa pang-araw-araw na pagkain. Ang pagpili ng toge at tofu soup sa halip na spinach soup ngayong gabi ay maaaring ang turning point na makakatulong upang sa loob ng 10 taon ay malakas pa rin kayong makalakad, makipag-usap at tamasahin ang oras kasama ang inyong mga anak at apo sa halip na mapagod sa sakit. Ang kidney ay isang tahimik na organ. Kapag nasira, napakahirap itong ibalik. Ngunit kung ipapatupad ninyo ang tamang kaalaman at tamang prinsipyo, lubos ninyo itong mapapanatili hanggang sa napakataas na edad. Ang pagtanda ng malusog at walang sakit ang pinakamahalagang pamana na maaari ninyong tahimik na iwan sa inyong pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Kung nakatulong sa inyo ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang maliit na pagbabahagi ninyo ay maaaring maging lifeline para sa kidney ng ibang tao. Sa susunod na nilalaman, ibubunyag ko ang mapanganib na senyales ng kidney na makikita ninyo sa inyong mga kuko, isang bagay na madalas nating aksidenteng binabalewala at agad na malalaman. Huwag ninyong palampasin. Sa huli, ipinapanalangin ko na kayo at ang inyong pamilya ay laging mapuno ng pagpapala, malusog at may mahabang buhay. Mangyaring mag-iwan ng salitang blessings sa comment section upang maikalat ang positibong enerhiya na ito. Ako si Dr. Renato Bagani, ang inyong kasama sa kalusugan mula sa channel na maraming salamat sa inyong pakikinig.